Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Buljakan, si Maharlika ito, 19 minutes ago. Sabi niya, Japanese senior researcher sa United Nations Human Rights Council nanawagan ng pagpapalaya kay Duterte. Geneva, Switzerland. Nanawagan ng isang international researcher sa United Nations Human Rights Council para sa agarang pagpapalaya ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na umano'y patuloy na nakakaranas ng paglabag sa karapatang pantao. Sa kanyang pahayag noong March 11, 2026 sa panahon ng General Debate on Human Rights Council, nagsalita si Shunichi Fujiki, kinatawan ng International Career Support Association at senior researcher ng International Research Institution of Controversial Histories. Ayon kay Fujiki, eksaktong isang taon na mula nang umano'y hindi makatarungang maaresto si Duterte sa Ninoy Aquino International Airport sa Manila noong March 11 ng nakarang taon. Mula noon, aniya, patuloy na nakaranas ng human rights violations ang dating Pangulo. Iginit ng Japanese researcher na kahit sa ilalim ng international law, hindi umano makatarungan ang pagkakadetine kay Duterte. Dagdag pa niya, wala pang nagaganap na paglilitis sa loob ng Pilipinas, kaya't kinestyon niya ang pakikialam ng International Criminal Court sa kaso. Ipinaliwanag ni Fujiki na sa prinsipyo ng international law, ang mga international na institusyon tulad ng ICC ay dapat lamang makialam kung hindi na kayang resolbahin ng lokal na sistema ang hustisya sa isang kaso. Dahil dito sinabi niya na ang hakbang ng ICC ay maituturing na hindi nararapat na pakikialam na sa soberanya ng Pilipinas. Sa parehong pahayag, binanggit din ni Fujiki na ginagamit umano ng kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang sitwasyon upang tapusin ang karera sa politika ni Duterte at ng kanyang pamilya, na ayon sa kanya ay nananatiling may malakas na suporta mula sa publiko. Giit pa ng researcher, hindi dapat dinadala sa International Criminal Court ang ganitong uri ng usapin at ito ang dahilan kung bakit patuloy siyang nagsasalita sa mga international forum upang magbigay ng kamalayan sa isyong ito. Sa kanyang pagtatapos, sinabi ni Fujiki na ang kanyang layunin ay mapansin ng pandaigdigang komunidad ang umano'y kawalan ng katarungan sa nangyayari sa dating Pangulo ng Pilipinas. Wow naman! Ang galing. Salamat po, Mr. Fujiki, sa inyong malasakit sa aming minamahal na Tatay Digong. Maraming nagsasabing ganito. Kaya lang, sabi nga ni Sas Ruganto Sasot, ang ICC kailangan nila ng katulad ni Tatay Digong para ma-maintain ang kanilang pundo suporta sa iba't ibang bansa na member nations nila. Kasi kung walay Tatay Digong doon, baka maputulan na sila ng suporta. Kailangan nilang magpakitang gilas. Kaya nandyan. So, hindi, history will judge. Malalaman at malalaman din. Konting panahon na lang. Dahil itong ginawa nila sa ating Tatay Digong ay talagang kasuklam-suklam. Ano pa? Undescribable. Yung tao na nagsasabi noon na maraming naitulong sa kanya ng mga Duterte. May mga pahayag ng Pangulo yan eh. Where our family is so grateful to our good friend, loyal friend. Ano?
forever kaming magtanaw ng utang na loob sa pagpapalibing sa aming ama. Tapos nung election nung 2022, alam nilang hindi sila mananalo. Kaya lumapit sila sa mga Duterte, nagpatulong. At itong si Mayor Inday Sara noon, nabudol nila, binudol ni Senator Amy, naniwala at tinulungan, kaya nanalong presidente. Ngayon, na nagpresidente na siya, siya na ang nagkanulo. Siya na ang nangulo sa group effort para mapakulong ang ating Tatay Digong. Napakasakit talaga. Kailang tanggapin na lang natin ang nangyari dahil wala natin magagawa. But God is in control. Ako, araw-araw kong pinagdarasal ang ating Tatay Digong na makabalik siya ng buhay. Ang aking timeline, panalangin sa Diyos, makabalik ang ating Tatay Digong sa 2028. Masaksihan niya ang pag-upo ni BP Sara sa Malacanang. Wala pong imposible sa Diyos. So, salamat again, Mr. Fujiki, Japanese International Researcher sa United Nations, nagsalita. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Kaya panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na niyang mga yero nga ipanghatag sa mga tao. So bahalag nagaulan. Pangyod sila, duol gyud sila kay nalipay silang matagaan og yero. So kompleto. Nalipay daw si ate. So kompleto gyud, lansang, pako, plinsen o yero, kompleto. Tanan. So nani sila ang matagaan. Salamat daw gid sa Ginoo si ate nga naabot na gid ang yero. Di pa gid ni kayo bisag ulan kadako. Nagin mi dito sa highway. Oo. Tanaw gid namo ang kuan. Yatag na yero. Sige. So ang uban naalang sila sa ilang balay, so magkuha lang sila karon kay ulan man nga kusog karon. So wala gid tanan nakaani tungod sa ulan. So ihatod na sa iyaha sa balo nga bahin nga yero. Ug karon mo na ni ang balay ni nanay sa usa ka balo. Oo, kaginuda man gid kan do na no. Ato man hano ato nos tulo. Oh, ang iyang balay karon gaulan man, so inaani na gyud ang tulo. Oo, yan ganin yan naman ina gayo. So mo na ni ang iyang higdaanan. Oo. So nagatulo gyud ang tubig Ato man ano. tungod sa ulan. So naa na gyud sa iyang higdaanan. So gipansumpay-sumpay lang gani ang hero ang sako. So inaani na gyud ang iyang pagpuyo in town. Ngano Ni sila nanay. sa Ginoo nga naay hinabang nga sin sa apo nga naluoy gyapon sila sa apo nga lisod kayo akong kabutang kay lisod ang walay bana. Uy, balo naman gud siya. Ani, wala na biya akong magkasampit, di ko pagkasampit og anak. Oo, Lisod na. oo, salamat. Man, salamat kaayo sa naga dunir sa sinsa. Salamat sa Ginoo, Ginoo. Yan lang hinanugit sa tigtig yung kuminginon kay do na wa ka na kusin. Oo, sige, salamat kayo nanay.
Salamat sa iyo. Tulungan si Dito. Oo, sige nanay.